At dahil nga po napakalakas na naman ng ulan at sobrang lamig ng panahon, naisipan kong magluto ng native na tinolang manok. Tara, samahan niyo ako. Sadya nga namang napakasarap humigop ng mainit na sabaw kapag ganito yung panahon. Pagtila nga ng ulan ay agad kaming pumunta ng aking kapatid sa mini farm na pinagtatrabahuan ng aming tatay upang manghuli ng kanyang mga alagang native na manok. Tara, manghuli tayo. At sino naman kaya ang maswerteng mapipili para maging ulam namin mamayang gabi? So ayun, at may napili na nga ako. Medyo malaki tong isang to. At kung mapapansin nyo nakapaa ako. Papakita ko sana sa inyo kung paano manghuli ng native na manok gamit lang ang paa. Ang problema ay medyo mailap tong isang to. Parang nakakahalata na siya yung target, no? Ayaw sa santong dasalan, di doon tayo sa santong paspasan. Winning turbod. Takmaw mo na. Takmadjok. Okay na yung manok. Doon naman tayo sa mga sangkap. Isusunod natin kunin yung papaya na isasahog. Si Macho na lang daw yung susungkit, kaya hinayaan ko na. Bang! Pwede na yan. Yun, no? Pwede na to. Isunod naman natin yung tanglad. Mas prefer ko nga pala na lagyan ng tanglad yung tinulang manok. Maliban sa pampawala siya ng lansa, may dagdag aroma at lasa din sa sabaw. Next natin yung dahon ng sili. Sabi nila masarap daw pag may ganyan, kaya kumuha na rin ako. At oras na nga para maghatog. Boom! Bilis ah. Papakulo nga pala tayo ng tubig na gagamitin para tanggalin yung balahibo ng manok. Tamang hintay while waiting. At yun, kumukulo na. Lagay na natin yung manok para malinisan na. Lagay natin sa planggana. At yun, sinimulan ko na nga siyang linisan. At may mga katulong na din pala ako dyan. Para daw mas madali. Siyempre, kailangan nating tanggalin kahit yung pinong-pino na balahibo. Ayaw din naman nating makain yan. Isa pang paraan nga pala para matanggal lahat ng balahibo ay yung pagdangdang o yung panandali ang paglagay ng manok sa apoy. At siyempre, pagkatapos, huhugasan natin para mas malinis yung manok. Yun, no? Oras na nga pala para i-chop natin yung manok. So kung mapapansin nyo, maliliit lang yung hiwa na ginawa ko. Mas pumapasok kasi yung timpla sa karne kapag maliliit yung hiwa unlike kapag malalaki. Punta naman tayo sa mga aromatics. Hiwa tayo ng sibuyas, bawang, siyempre yung luya. Yun, ganyan paka-slice lang, pwede na. Isunod naman natin yung papaya. Balatan lang natin. Biyakin sa gitna. Pagkatapos ay tatanggalan ng buto. Once na wala ng buto, i-chop na natin ang naayon sa ating kagustuhan. Painit ng kawali. And once na mainit na, ilagay na natin yung ating mantika. Igisa natin yung bawang, sibuyas, at luya. Halu-haluin lang natin. At pagkatapos ay ilagay na natin yung manok. So gagawin natin dito is sasangkotsahin lang muna natin siya dun sa mga sangkap na nilagay natin. Hintayin lang natin na lumabas yung katas ng manok.
And once na okay na, ilagay na natin yung tanglad. At pagkatapos ay isunod natin yung papaya. Halu-haluin lang natin na parang ganyan. Oh. Yun, pang professional chef. At pagkatapos ay ilagyan na natin ng tubig na magsisilbing sabaw nito. Nakulangan pa ako niyan kaya dinagdagan ko pa. Pagkatapos ay tinimplahan ko na. Nilagyan ko ng asin. At saka ako tinakpan upang pakuluin. And once na kumukulo na, lagyan na natin ng chicken cubes para mas malasa. Tapos ay ihalo na natin yung sili at yung dahon nito. Yes, good item. So yun, hintay-hintay lang. Pakuluan natin to hanggang sa lumambot na yung karne. At yun, ready to serve na yung ating masarap na tinolang native na manok.